Low carb and fasting fruits, no sugar coating, just real talk. Ito sasabihin ko ay mga frequently asked questions sa low carb at intermittent fasting community at sa mga nagbabalak mag-low carb. Huwag na tayo paligoy-ligoy, let's dive in. Ano ba talaga ang pwede at bawal or dapat bawasang kainin sa low carb? Baka akala mo naka-low carb ka na, pero sa totoo lang, rice lang pala yung tinanggal mo. Ang akala ng marami, kapag tinanggal nila yung kanin, matik ang tawag sa kanila ay naka-low carb na agad. Hindi po. Sa low carb, hindi lang basta walang kanin. Ang target dito ay mababa ang carbs sa kabuuan. Usually, under 50 grams net carbs per day. Ano usually yung mga pagkain na pasok dito? Meats, seafoods, eggs, low-carb veggies tulad ng pechay, cauliflower, ampalaya, at iba pang leafy greens. At saka yung mga tinatawag na cruciferous vegetables, healthy fats tulad ng avocado, coconut, olive oil. Out o limitado ang kanin except for konjac rice, tinapay, pasta, yung mga starchy root crops tulad ng patatas, and then kamote, balinghoy, and syempre yung mais, matamis na prutas, juice, sugary drinks, at lahat ng may sugar. Watch out also sa mga hidden carbs, lalo na sa mga pre-packaged foods at sangkap tulad ng mga ketchup, Swiss-style spaghetti sauce, mga instant coffee mixes, at marami pang iba. Please refer to food guide po para sa mga list na dyan po sa ibaba yung link. Free po yun. Kailangan bang sabay ang low carb at fasting? Yung low carb at intermittent fasting, magkaibigan sila. Pero pwede namang low carb lang. Pwede kang mag-low carb without fasting, lalo na kung beginner ka. Step by step para hindi naman bigla yung katawan mo. And then, kapag sanay ka na sa low carb at natural na humahaba yung pagitan ng wala kang kain, doon ka mag-IF. Parang love life yan eh. Hindi kailangan madaliin. Some people start with low carb tapos IF. Nagagawa na lang nila yon naturally. Kasi nga, kusang nawawala yung gutom every 2 to 3 hours kapag fat adapted ka na. Kusa mo yung mararamdaman. And then, ang sabi ng iba, bakit may mga naka-low carb na hindi pa rin pumapayat? Hindi mo kailangan ng bagong diet. Kailangan mo i-autopsy sa plate mo. Baka kailangan mo i-autopsy yung plate mo. Marami kang mali-discover dyan. Isa-isahin natin ang mga dahilan. Number 1, hidden carbs. Akala mo sugar-free or mababa ka pa sa carbs. Pero yung mga nasa pagkain mo kapag napagsama-sama, nalalampasan ka na pala. Hindi mo alam, may mga nakatago dong carbs na nasa ingredients na hindi mo nalalaman. Akala mo yung kinakain mo sugar-free or mababa ka pa sa carbs. Pero yun pala yung mga nasa pagkain mo kapag pinagsama-sama mo yung mga ricado noon at mga hidden carbs, lampas ka na pala sa quota. And even yung mga keto-friendly products, may hidden carbs, kaya watch out. Example, yung mga pang-ricado, sangkap, mga pagkain na loaded na sugar tulad ng milk tea, pero akala mo hindi ka pa quota sa carbs per day, kaya sige ka pa din. So kung yung number 1 ay hidden carbs, yung number 2 naman, nag-overeat ka naman sa low-carb foods na akala mo, hindi ka pa rin nakota. Yes, kahit nuts tulad ng cashew, keto desserts, keto bread, yung mga nabibili online, or mga fancy keto products. Makakapag-overeat ka dahil iniisip mo na keto naman, okay lang na mag-indulge. Hindi po yun ganun. Iba kasi yung sinasatisfy mo lang yung cravings mo kaysa totally nag-indulge ka na sa ganung mga pagkain. And then number 3 is stress at kulang sa tulog. Kapag stressed ka tapos kulang ka sa tulog, syempre tumataas yung iyong cortisol hormone at insulin level. Kaya pinipigilan nito ang fat loss. Ang insulin at cortisol, for your information po, ay kambal sa pagpapataba. And number 4, kung meron kang kakaibang medical issues like other hormonal issues, thyroid, at iba pa. Ang number 4 ay, normal ba na naghihina o sumasakit ang ulo mo kapag naka-low carb at intermittent fasting? Kung napapansin nyo na sumasakit ang ulo nyo o naghihina sa low carb, baka hindi ka gutom, baka may kulang ka lang, at yun ay asin. Kapag nag-transition ka sa low carb at fasting, magkakameron ka syempre ng keto flu. Kaya importante na bago ka sumabak dito, alamin mo muna kung ano yung mga may experience mo. Ano-ano yon? Parang lutang, nausea, muscle cramps, rashes, meron pang nag-LBM, meron pa nagko-constipate.
Ito ay dahil sa pagbaba ng carbs, kasi nga carb-dependent yung katawan mo, bumaba yung insulin level mo. And kaugnay nun, nawawala ang sobrang tubig at electrolytes. So nagkakameron ng effect yun sa overall na sistema mo. Ano pong solusyon? Dagan ng asin sa pagkain, uminom ng electrolyte water, huwag kalimutan ng hydration. Number 5, gusto mo na mag-fasting. Ano ang pwede mong inumin na hindi makaka-break ng fast? Ano ang allowed? Tubig, black coffee, syempre, walang sugar, walang mga creamer. Unsweetened tea, plain electrolyte water, lemon water, apple cider vinegar, walang honey, walang added sugar. Kasi kapag may sugar yan, break na yung fast nyo. Bakit? Kasi nagtitrigger na yun ng insulin spike. Ngayon, ang bulletproof coffee ay ginagamit ito to prolong fasting. Ito ay almost insulin neutral. Pag sinabi insulin neutral, konti halos blip lang yung effect sa insulin. Pero may calories. From the insulin effect standpoint, hindi ito makaka-break ng fast. At katulad nga ng sinabi ko, konti lang yung effect niya. Pero from the caloric standpoint, it will break the fast. So depende na lang kung alin sa dalawa yung goal nyo during fasting. Kung mag-bulletproof coffee kayo, once a day is fine, preferably in the morning kung ayaw nyo mag-break fast. Safe ba daw ang low carb kung may high blood, diabetes, fatty liver, at iba pang mga metabolic issues? Hindi po ito bawal kung gagawin ng tama. Maraming mga studies na at mga patotoo sa mga experience ng mga tao na sumubok dito. Kasama po doon yung mga naturuan ko na nagpapakita na ang low carb at intermittent fasting ay talaga namang nakakatulong magpababa ng blood sugar, blood pressure, at fatty liver. Pero kung may maintenance meds ka, paalala po, at iba pang health issues, huwag basta-basta magbawas ng carbs at mag-fasting ng walang gabay. Delikado po. Magpa-check up, magpa-lab test, at sabihin sa doktor ang gagawing dietary changes. Meron na po akong alam ng mga tao na na-hospital because of biglang bumaba yung blood sugar. Meron din namang bumaba yung ibang minerals like potassium, sodium dahil nag-fasting ng walang gabay. So ingat lang po mga kapatid. And then, start slow. Bawas ng carbs gradually para maiwasan ang sobrang pagbabago sa blood sugar at na hindi mabigla ang katawan. And then, last question is, kailangan ba forever ang low carb? Hindi mo kailangan mag-practice nito forever, pero huwag ka rin babalik sa dating high carb. Ang goal ng low carb at IF ay ayusin ang metabolism mo at chemical signaling pathways, specifically yung insulin resistance at para mabawasan ang sugar cravings. Ngayon, kapag naabot mo na yung weight goal mo, maganda na yung blood chem, yung mga biomarkers, nag-improve na ang health condition mo, at ang pakiramdam mo, pwede ka na magdagdag ng healthy carbs. Ito na yung tinatawag na nasa metabolic flexibility stage ka na. Ano yun ang mangyayari kung bumalik ka sa dating high-carb lifestyle? Eh di, babalik din ang problema mo kasi ang ugat ng problema natin, kaya tayo nagkakasakit, 70 to 80% ay poor eating habits. So yung poor eating habits na yon ay high-carb diet. Kaya kung ibabalik mo yung lifestyle na yon, babalik mo din yung problema mo. So ang ideal is to keep your carbs under 50 grams per day. At kung moderate to active naman ang lifestyle mo at nakakapag-fasting ka, pwede yan hanggang 100 grams per day. So, kayo na yung magdi-decide, depends kung ano yung lifestyle nyo. So, think of low carb and intermittent fasting as a template, lifestyle template. Pwedeng mag-adjust, pero wag mo na ibabalik yung lumang pattern. Tandaan po na ang low carb ay hindi crash diet, kundi rescue mission para sa sarili mong katawan. Kayang-kaya mo to. Just take it slow and one plate at a time. Sa pag-follow ng diet na to, hindi natin kinakailangan maging perfect. Ang kailangan mo lang is maging consistent. And sa modern day diet natin ngayon, less carbs, more life. To be honest po, maraming nadadapa sa low carb. Kaya kung ito ay hindi mo nauunawaan and mababaw ang pundasyon, naging pundasyon ng pag-transition mo dito, chances are madadapa ka talaga. 5 years na akong naka-low carb at no rice din. Ang tekniko dyan, para hindi ako madapa is, gusto ko lagi akong motivated sa magitan ng panonood ng mga videos na kung saan may inspire ako, mariremind ako araw-araw na, oy, hinay-hinay lang, baka madapa ka. So, tao lang po tayo, nakakalimot, napapalimutan ng modern na pagkain. Subalit, kung nakakalimot ka na nga, tayo, tapos wala pa nagpapaalala sa sarili natin, tuluyan na tayong madadapa and babalik ulit ang masamang pakiramdam.
Ang sabi ng iba, pwede namang bumalik anytime. Pwede naman po talaga. Ang tanong lamang ay, alin ba ang mas gusto natin? Yung permanenteng magaan ang pakiramdam o yung paudlot-udlot lang? Kung may iba pa kayong mga katanungan, please feel free to leave your questions or comments down below. And then may mga videos na po ako na nagawa na mas makakapag-explain ng details nito, yung mga sinabi ko. So I highly suggest you watch it para mas maunawaan nyo naman. And then, favor po, pakihit din po ng subscribe and like button. And thank you very much for watching. See you on my next video. Bye-bye.